Habang bumabagsak po ang presyo ni Pi at lumalakas ang mga haka-haka tungkol sa pump and dump scheme, ay nag-announce naman ang Pi Core team ng bagong job openings. Oo, tama po ang narinig ninyo. May hiring kahit bagsak ang market at maraming kontrobersiya. Yan, maganda po yan sa mga naghahanap ng trabaho. Yan, ang Pi Core team nagbukas ng bagong job openings. Pero ang tanong, bakit nga ba sila naghahanap ng empleyado sa gitna ng krisis? Legit ba talaga ito? At ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Simulan po natin sa kung ano po ang nangyari sa presyo ni Pi Network. Nito pong May 8 ay biglang tumaas si Pi papunta sa presyong 1.6796. Pero ilang araw lamang ang lumipas, bumagsak siya pababa sa 0.75. Bago pa nitong February ay umabot pa si Pi ng halos $2.98. Pero ngayon ay dahan-dahan siyang bumababa. Kahit may magandang announcement tulad po ng $100 million na ecosystem fund na inilabas po ng Pi Core team noong May 14, hindi nito napigilan ang pagbagsak ng presyo. Para sa mga hindi po pamilyar, ang ecosystem fund ay parang budget or pondo na gagamitin para paunlarin ang buong Pi Network. Tulad po ng pag-develop ng apps, pagsuporta sa mga developers at saka iba pa. Pero ayon po sa ilang community members, imbis na makatulong ito, baka ito pa raw ang nagdadagdag ng selling pressure. Ibig sabihin, imbis na bilhin ang Pi, mas marami ang nagbebenta kaya lalong bumababa ang presyo. Sa mga technical traders, binabantayan ngayon ang presyong 0.70 na support level. Kapag nabasag po kasi ito, posibleng bumagsak si Pi hanggang sa 0.40. Ito ay base sa tinatawag na Fibonacci retracement level, isang technical analysis tool na ginagamit para i-predict ang galaw ng presyo sa market. Ngayon is dito na po tayo sa pinakatanong kung bakit sila nag-hire ngayon. Ayan. Yan po yung kanilang job opportunity na pinost dito. Ayan, habang lahat ay gulat po sa pagbaba ng presyo at saka kontrobersiya, bigla namang naglabas ang Pi Core team ng listahan ng mga job vacancies. Ayon sa kanila ay naghahanap sila ng mga bagong members para sa team. Pero ang tanong ng marami ay timing ba talaga ito? Bakit ngayong hindi tiwala ang mga investors at traders saka sila naghahanap ng empleyado? Normal ba ito? O sinusubukan lang bang pagtakpan ang isyo? Sabi ng iba, baka ito raw ay paraan lang para ipakitang aktibo pa rin ang project. Baka gusto lang ipakitang may development pa rin para hindi mawalan ng gana ang community. Kaya yan, naghanap po sila ng engineering manager, ayan, with senior programming and team management experience. Ayan, developer support engineer na rin, current content specialist, yan, business development associate, at saka product manager with experience daw. Yan, kaya halos karamihan ay with experience. Kaya kung pwede po kayo dyan, ayan, isend na lang po ninyo sa kanilang email para mag-apply. Yan, malay ninyo, baka ma-hire kayo dyan at mukhang malaking sahod po dyan kasi sa ibang bansa po yan. Ngayon is ang sunod po nating katanungan dito ay ano naman po ang mga paratang na pump and dump at saka wallet issues. Hindi lang presyo ang issue. Usap-usapan ngayon ang tungkol po sa pump and dump scheme kung saan sinasabing tinaas lang muna ang presyo ni Pi para maraming bumili. Tapos bigla itong ibinagsak habang nagbebenta ang mga malalaking wallet. Maraming naniniwala na kontrolado ng Pi Core team ang higit 10,000 wallets at saka mga sub-wallets. Pero sa ngayon, 7 lang sa mga pinakamalalaking wallets ang madaling matrace. Kaya, ayan, nitong nakalipas na 5 buwan ay meron pong 5.4 billion na Pi ang galing sa Foundation 1 wallet papuntang Foundation 3 wallet.
700 million na Pi ang nailipat naman mula sa Foundation 3 papuntang Foundation 2, pero pakonti-konti ang bagsak. At 1 billion na Pi naman ang galing din direkta mula sa Foundation 1 papuntang Foundation 2. Ngayon hawak po ng Foundation 3 ang 4.7 billion na Pi, habang ang Foundation 2 ay 24 million na Pi ang natitira. Sabi po ng community ay kailangan na ng transparency o malinaw na impormasyon mula sa PiCore team. Gusto nilang malaman kung saan po talaga napunta ang napakalaking halaga ng Pi. Gusto rin nilang panagutin ang mga nasa likod kung sakaling totoo nga ang mga aligasyon. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Ayan, lagay lamang po natin dyan yung ating screen para sa mga interesadong mag-apply dyan. Ay ayan. Para sa atin bilang mga Pinoy na umaasa rito kay Pi Network bilang potential future investment, medyo nakaka-alarma po ang mga balitang ito. Una, kung totoo po ang pump and dump, ibig sabihin ay maaring ginagamit lang tayo para sa pansariling interes ng iilang tao. Posibleng bumagsak palalo ang halaga ng Pi at mawalan tayo ng tiwala sa buong project. Pangalawa, ang lack of transparency sa galaw ng mga wallets ay red flag. Yan, red flag na para sa mga seryosong investors. Paano ka maglalagay ng pera o magtiwala sa isang project kung hindi mo alam kung saan napupunta ang mga pondo? Pangatlo, kahit maganda ang balitang $100 million fund at saka may job hiring, hindi po ito sapat na assurance na magiging maayos ang project. Parang sinasabing may ginagawa kami, pero hindi malinaw kung tama ba o para lang sa show or para lang may maipakita. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, ang project po ni Pi Network ay may malaking potensyal. Matagal na itong inaabangan ng marami, lalo na ang mga ka-crypto natin, mga ka-Pinoy crypto natin na walang access sa traditional banking. Madalas ay ginagamit ang narrative na accessible crypto for all, kaya marami po ang sumuporta. Pero kung hindi ayusin po ng PiCore team ang issue sa transparency, wallet management at saka price manipulation allegations, baka tuluyan na po itong mawalan ng kredibilidad. Bilang Pinoy crypto trader or investor, ang pinaka-importante po sa ngayon ay ang maging mapanuri. Huwag po tayong basta-basta magpapadala sa hype. Dapat po nating laging itanong, saan ba talaga papunta ang project? May tunay bang progress? At higit po sa lahat, safe ba ang perang pinaghirapan natin? Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.